Okay, magandang araw po mga ma'am and sir. So it's weekend. So sasagutin ko ulit yung isang tanong na na-receive ko tungkol nga po sa transfer daw ng nabiling lupa ni Kabayan. So ang sabi ni Kabayan, ang case po niya, sir, nakabili po kami ng lupa pero hindi pa namin pinapanotarize yung deed of absolute sale kasi nag-iipon pa kami ng gagamitin pag transfer. Sabi daw po kasi nang nag-advise sa kanya, ang pagbabayad daw sa BIR is 30 days lang kapag nanotaryohan na. Tama naman po ano. So ganito po 'yan, ma'am and sir, Kabayan ano. Tama po na kapag na-notarize na yung deed of absolute sale, mayroon po tayong 30 days para po iparehistro ito o para bayaran yung mga kaukulang buwis gaya nga po ng CGT, Capital Gains Tax, and DST sa BIR kung ito ay biniling property or kung ito ay dinonate through deed of donation. Mayroon din po tayong 30 days or estate tax kung minana. Ganon din po 30 days after notarization para bayaran yung mga taxes. Otherwise, magkakaroon na po ng penalty o surcharge. So, ang concern po ay hindi pa pinapanotaryuhan. So, ang point ni Kabayan, siguro niya is para po makaiwas sa penalty or surcharge. So, siguro pwede mong plano nila panotarize after 5 years, 10 years kapag may pera na. So, pwede naman po. Pero ang consequence lang po nun, maaring nakatipid po kayo nakaiwas po tayo sa surcharge na 25%. Pero ang inflation po, yung value appreciation po ng property, again, ang CGT, DSC at alinmang mga buwis na binabayaran sa BIR is based po doon sa deed of absolute sale, sa selling price na nakalagay sa DOAS, or based sa zonal value or fair market value, whichever is higher po ano. So let's say 10 years from now, magpapa-notarize na kayo ng deed of absolute sale based sa internal agreement nyo ni seller. Nalaglag pa. Based sa internal agreement nyo ni seller, is kakilala mo naman, pumayag naman siya, let's say, okay, 10 years from now, magpa-notarize tayo kasi nandun pa lang yung budget para naman makatipid. Paano pag tumaas na yung value ng property? Kahit nailagay nyo po sa DOAS na 300,000 lang yung price, ang titingnan po ng BIR is yung zonal value. Kung tumaas na po yung nag-appreciate na yung value ng lupa, yun na po yung susundin nila o yung fair market value. So hindi pwedeng sundin na basis yung 300,000 na nakalagay sa DOAS, while in fact kung sa zonal value website naman is 1 million or 3 million na yung presyo ng property. So yun po yung ating i-consider. Talo ka ba? Panalo ka ba doon sa computation? Kung pinanotarize mo na to dati, compare doon sa hinintay mo na nagkaroon ka ng budget sa panotarize, sa pag-aakalang nakatipid tayo sa bayarin sa pagta-transfer ng titulo. Lalong-lalo na po sa pagbabayad sa buwis sa BIR. So ayan po no, which is tama nga naman na once na nagkabentahan at napirmahan na yung deed of absolute sale, nakuha na yung acknowledgement receipt, notaryado, 30 days po yung binibigay sa atin ng batas para bayaran ito sa BIR, which is yung CGT, sabi ko nga 6%, DST 1.5%, 7.5%. So matotal babayaran mo sa BIR 30 days from the notarization. Pag lumagpas ka po doon, mayroon ng 25% agad na surcharge plus yung mga penalties pan, succeeding penalties. So medyo malaki-laking gastos. So ang ginagawa nga naman ng iba, hindi pa nila pinapanotaryuhan kasi nagbe-base nga yung pagbabayad ng BIR from the date of notarization. Kaso nga ang consequence nun, yung pag-abutin ito ng ilang taon, yung pag-appreciate po ng value. Alam naman natin ang presyo ng lupa patuloy na nagmamahal. Sabi nga nila, ang lupa kahit inayaan mo ng katiwangwang, kahit hindi mo ito minamahal, ang presyo niyan patuloy na nagmamahal. Ayun po. So, ganun nga po, yung zonal value, fair market value, and yung selling price, doon po lagi ang basis ni BIR sa pagko-compute ng mga taxes, whichever is higher. So sana po nagkaroon ng konting linaw yung sagot ko sa tanong ni Kabayan. Ayan. So sa mga ibang question po, susubukan kong sagutin pa isa-isa.
one at a time kasi every weekend lang tayong may time na sumagot. And ito nga, sana matrace ito ng mga dating followers ko itong panibagong FB page natin. So for more videos po, mag-follow and like lang para updated tayo sa mga susunod nating mga topics. All about real estate based on my actual experience sa mga paggawa ng mga legal documents, due diligence, and everything about real estate transactions. I-share ko po lahat yung mga natutunan ko sa ground, yung mga actual experience ko sa mga transaction ito. Okay, salamat po and have a nice day sa lahat.